Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Mabilis kumalat na para bang isang apoy ang balitang pinabagsak ng ating bida ang bulwagan ng medisina, na siya namang umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mamamayan ng angkan. May isang nagsabi na ang tanggapan nga raw ang dahilan kung bakit napanatiling nabubuhay ang buong angkan, habang ang isa naman ay dismayado sa naging pasya ng ating bida na ibagsak ang nag-iisa nilang pinagkukunan ng pondo. Sa kabilang banda, abalang pinag-uusapan ng ating bida at ng matanda kung ano ang kanilang gagawin sa tabletang naiwan sa bulwagan, dahil kung pababayaan nga raw nila ito ay maaaring magkaroon ulit ng isa pang kagaya ng dating leader ng tanggapan. Dagdag pa ng matanda, kung bibigyan daw siya ng ilang araw ay magagawa niya ng alisin ang lason sa tableta at agad na ipapadala sa ating bida. At habang may itsurang labis na nasa sabik ay sumagot naman ang binata na dadalhin niya raw ang tableta nang hindi inaalis ang lason nito. Pero ayon sa matanda, kung hindi raw agad na gagamitin ng ating bida ang tableta ay mas makabubuti kung itago na lang muna ito sa bulwagan, na siya namang mabilis na sinagot ng binata na gagamitin niya raw ito agad kaya't dadalhin niya na rin ang tableta ngayon. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng pangunahing tanggapan ay muling pinagmasdan ng ating bida ang panloob na tableta, at sinabing sa sobrang tindi ng lason na taglay nito ay maaari na raw itong makita ng mga mata, kaya't hindi niya raw hahayaan na alisin na lang basta ng matanda ang bagay na magpapalakas sa kanya. Bagamat naglalaman din ng matinding malaapoy na enerhiya ang lason na nagmula sa tableta, na siya namang marapat asahan sa maalamat na nilalang na naninirahan sa isang bulkan, ay hindi pa rin daw ito may kukumpara sa apoy na dala ng ikasampung lason ng kanilang angkan. Dagdag pa niya, kung isang ordinaryong martial artist lang ang kumain ng tableta ay siguradong agad niyang ikamamatay, dahil mabilis nitong susunugin ang isang individual mula sa loob ng kanyang katawan hanggang sa tuluyan na itong maging abo. Dahil dito'y nagkaroon ng ideya ang ating bida kung paano masusukat ang taglay na kapangyarihan ng isang lason, kaya't sa mga susunod na pagkakataon ay mas pag-aaralan niya pa raw ang iba pang lason ng kanilang angkan. Matapos makita ang purong kalagayan ng tableta na walang nakahalong lason, ay nararamdaman na raw ng binata ang malakas na kapangyarihang nagmumula sa maalamat na nilalang, at sinabing handa na ito para mapakinabangan ng kanyang ina. Ilang saglit pa ay tinawag na ng ating bida ang kanyang ina mula sa labas ng silid na kinaroroonan nito, at tinanong kung maaari na raw ba siyang pumasok na siya namang agad na sinagot ng ginang at sinabing gusto niya na raw makita ang binata. Dagdag pa ng ginang, kahit minsan ay hindi niya raw naisip na muli pa siyang makakabalik sa pangunahing bulwagan, na karaniwang ginagawang tanggapan ng mga batang pinuno ng kanilang angkan kaya't maswerte daw talaga siya na naging anak niya ang ating bida. Masaya rin namang sumagot ang binata na ang kanyang ina naman daw talaga ang tunay at karapat-dapat na magmayari ng buong angkan, kaya't natural lang daw para sa ginang na makabalik sa tanggapan gaya ng dati nitong ginagawa. Ayon pa sa ating bida, bagamat maganda pa rin naman daw ang kanyang ina ay baka sa itsura nito ang labis na pag-aalala para sa kanya, kaya't hindi tuloy maiwasan ng binata na mangamba sa kalagayan nito pero mabilis rin itong napalitan ng saya, nang bigla na lang siyang yakapin ng ginang sabay sabing masaya raw siyang nakabalik ng ligtas ang ating bida. Dahil dito'y naisip tuloy ng ating bida kung paano niyang labis na pinagsisihan ang kanyang mga ginawa sa nakaraan niyang buhay, at sa kabila ng tagumpay na nakamit sa martial arts ay hindi niya nagawang magsaya dahil wala naman siyang kasama para gawin ito. Pero sa pagkakataong ito ay ibang-iba na raw ang takbo ng kanyang tadhana, sapat na rin daw ang napagdaanan niyang panghihinayang sa nakaraan kaya't sisiguruhin niya na magkakaroon sila ng mapayapang pamumuhay sa ikalawang buhay na ibinigay sa kanya. Maya-maya pa ay tinanong ng ating bida sa kanyang ina kung nakita na raw ba nito ang brigada na dati niyang pinamumunuan, at sumagot naman ang ginang na pumunta raw ang mga mandirigma para sabihing tutulong sila na ilipat ang kanyang mga kagamitan sa pangunahing bulwagan, at dahil pamilyar sa ginang ang mga mukha ng bawat isa ay hindi na siya nag-alangan pang tanggapin ang alok nila.
Nang mapansin naman ng kanyang ina ang hawak ng ating bida ay tinanong siya nito kung ano raw ang nilalaman ng kahon, na siya rin namang agad na sinagot ng binata at sinabing dinala niya raw ang laman nito galing sa tanggapan ng medisina para sa ginang. Nanlaki naman ang mga mata ng ginang sa sandaling makita ang nilalaman ng kahon. Bagamat mabilis niya itong nakilala ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang mahalagang elixir na gaya nito ay nasa pagmamay-ari ng kanyang anak at ibibigay lang sa kanya. Masaya naman ang ating bida na pamilyar ang tableta sa kanyang ina dahil hindi na nga raw niya kailangan pang ipaliwanag ang nagagawa nito, kaya't mabilis niyang sinabihan ng ginang na kunin ang elixir at palakasin pa ang kanyang enerhiya. Pero hindi ito tinanggap ng kanyang ina at sinabing hindi raw siya ang nararapat na kumain ng tableta, dahil mas makakatulong daw para sa kanilang angkan kung ang ating bida na susunod na magiging pinuno ng mga tang ang kumain nito. Agad rin namang sumagot ang binata at sinabing para daw talaga sa ginang ang elixir dahil wala na nga raw itong silbi sa kanya ngayon, kasabay nito ay hiningi ng ating bida ang kamay ng kanyang ina para patunayan sa kanya na wala nang magagawa pa ang tableta. Nang tanungin naman ng ginang kung ano ang ibig sabihin ng kanyang anak ay sumagot ang binata na hindi na raw siya nito mabibigyan pa ng karagdagang enerhiya, kasunod nito'y isang malakas na kapangyarihan ang naramdaman ng ginang mula sa kanyang anak, na siya namang nagpaunawa sa kanya na nasa mataas na antas na ng martial arts ang ating bida. Bagamat masaya ang ginang sa nakamit na antas ng kanyang anak at lubos niya itong ipinagmamalaki ay hindi pa rin niya maiwasang mangamba, dahil sa sandaling malaman daw ito ng kanilang mga kaaway ay siguradong gagawan ng mga hakbang ang mga ito laban sa kanila. Ayon naman sa ating bida ay gusto niya raw na mabuhay ng matagal ang ina para sa kanila ng kanyang ama, kaya't sana raw patuloy siya nitong bantayan hanggang sa kanyang pagtanda, at kasunod nito'y muli niyang sinabihan ng ginang na magmadali sa pagkain sa tableta dahil unti-unti na nga raw nababawasan ang bisa nito. Dito na naunawaan ng ginang na tama ang naging pasya ng ating bida, dahil kahit nasa mataas na antas na ng martial arts ang binata ay natural lang daw para sa isang ina na protektahan ang kanyang anak, at kahit tuluyan na itong maging pinuno ng kanilang angkan ay hindi pa rin daw matatapos ang kanyang tungkulin na pangalagaan ito. Dagdag pa niya, hindi rin daw maganda kung hindi niya tatanggapin ang pinaghirapang makuha ng kanyang anak, pero bago niya kainin ang tableta ay tinanong niya muna ang binata kung nalalaman daw ba nito ang tawag sa kanya ng marami noong kabataan niya. Bagamat hindi inasahan ng binata ang tanong ng kanyang ina ay sumagot pa rin ito na kilala raw ang ginang na pinakamagandang babae sa Sichuan, at higit na mas marami ang nakakakilala sa kanya bilang Poison Phoenix, kasunod nito'y isang malakas na enerhiya ang bigla na lang pinakawalan ng ginang. Napanganga na lang ang binata sa kanyang nasaksihan at habang pinagmamasdan ang kanyang ina, ay sinabi nitong tama raw ang sinagot ng binata dahil Poison Phoenix ang tawag sa pinakasikat na miyembro ng angkan ng mga tang. Matagal na rin daw nang huli niyang nakitang nagulat ang kanyang anak, bagamat hindi raw siya kasing lakas ng binata ay nakangiting tinanong ng ginang ang ating bida kung sa tingin ba nito ay kahanga-hanga rin ba ang kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, matapos kainin ng ginang ang tableta at matagumpay na mapataas ang kanyang enerhiya, ay agad itong nagtungo sa isang tahimik na lugar kasama ng ating bida para makarating naman sa mas mataas na antas ng martial arts. Ayon sa ating bida, totoong nagulat daw siya nang bigla na lang pakawalan ng kanyang ina ang enerhiyang itinatago nito, bagamat nalalaman niya rin daw na dating batang pinuno ang ginang ay hindi niya inasahan na magagawa nitong palakasin ang kanyang enerhiya ng mag-isa. Dagdag pa niya, hanga rin daw siya sa kakayahan ng ginang na itago sa tulad niya na isang master ang malakas na enerhiyang tinataglay, hindi nga raw ito nagagawa ng isang normal na martial artist dahil may kakayahan ng tulad niya na maramdaman ng kahit kaunting paggalaw sa enerhiya ng isang tao. Bukod pa rito, nagawa na rin daw ng kanyang ina na makarating sa mataas na level bago makamit ang sunod na antas ng martial arts, at dahil kaunti na lang ang kailangan bago ito tuluyang mangyari ay nakasisiguro siyang malaki ang maitutulong ng tableta. Hindi tuloy maiwasan ng binata na umasang magagawa ng kanyang ina na malagpasan ang hangganan ng kanyang kakayahan, dahil sa sandaling mangyari ito ay isang mas mahirap na pagsubok daw ang haharapin ng ginang bago makarating sa mas mataas na antas ng martial arts. Ang paraan sa pagtanggap ng enerhiyang galing sa tableta ay madali lang maintindihan, at kailangan lang ulitin ang proseso hanggang sa makuha mo na ang lahat ng enerhiyang nasa loob nito, pero ang totoong problema ay ang mabilis na pagkuha sa malaking enerhiya bago pa man ito tuluyang maglaho. Dahil dito'y labis na nangangamba ang ina ng ating bida,
hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil unti-unti nang nauubos ang enerhiya ng tableta, at kung magpapatuloy ito ay tuluyan nang mawawala ang malaking enerhiya bago pa man niya magawang makuha ang kalahati nito. Pero ilang saglit lang ay ipinatong na ng ating bida ang kanyang kamay sa ginang, at sinabing hindi raw siya magkakamit ng kumpletong pangunawa kung basta niya nalang iisipin ang problema at mangangamba sa mga posibleng mangyari. Dagdag pa ng binata, ang kailangan daw gawin ng kanyang ina ay obserbahan ang kanyang paligid, pag-aralan ang kanyang nakikita at gayahin ang epektibong pagkuha sa enerhiya, dahil sa ganitong paraan kadalasan nagkakamit ng pangunawa ang isang martial artist. Bagamat hindi raw ito madali ay tutulungan niya ang ginang na maintindihan ang ibig niyang sabihin sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano ito ginagawa. Maya-maya pa, ang enerhiya ng ating bida ay unti-unti nang lumalapit sa enerhiya ng tableta at hindi rin nagtagal ay tuluyan na itong sumanib dito, na siya rin namang agad na nagpaunawa sa ginang kung ano ang dapat niyang gawin para tuluyan ng makuha ang enerhiya sa mabilis na paraan. Ayon pa sa ginang, ang kapangyarihan ng maalamat na nilalang ay isang purong enerhiya na maaaring magbago kahit kailan, kaya't hindi niya raw kailangang tanggapin ito ng dahan-dahan at sa halip ay baguhin ang enerhiya sa isang bagay na pamilyar sa kanya. Hindi na nga raw niya kailangan pang dumaan sa regular na proseso ng pagkuha ng enerhiya, dahil matapos baguhin ang kapangyarihan ng tableta at tanggapin ito pabalik sa kanyang katawan, ay dito niya na makukuha ng buong buo ang enerhiyang kailangan para makarating sa susunod na level. Matapos tulungan ng kanyang ina at makitang matagumpay nitong nasunod ang kanyang ipinakitang halimbawa, ay masayang sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na nagawa na rin daw makarating ng kanyang ina sa mas mataas na antas ng martial arts gaya niya. Kinabukasan, sa loob ng pangunahing bulwagan ay nagtipon ang lahat ng matataas na opisyal ng mga tang, kasama ng mga natitirang elder ng angkan at matyagang hinihintay ang pagdating ng batang pinuno na nagpatawag sa kanilang lahat. Pero ang kasalukuyang tagapamahala ng bulwagan ay hindi masaya sa mga nangyayari, hindi niya maintindihan kung bakit mayroong pagpupulong sa umaga dahil masyadong araw-abala ang lahat ng mga opisyal ng kanilang angkan. Ganito rin ang opinyon ng isang elder at tinanong sa ikalawang tagapamahala kung kailan darating ang ating bida, dahil kahit siya pa raw ang pinuno ng kanilang angkan ay hindi pa rin daw magandang paghintayin sila nito ng matagal. Pero ilang saglit lang ay narinig na nilang lahat ang isang malakas na anunsyo para sa pagdating ng kanilang pinuno, at mabilis na napalingon ang lahat ng opisyal at mga elder sa dakong panggagalingan ng ating bida. Pagpasok pa lang ng binata ay agad nitong pinasalamatan ang mga opisyal at mga elder sa ginawa nilang pagtitipon. Ipinatawag niya raw silang lahat dahil mayroon daw siyang mahalagang bagay na nais talakayin na kailangang marinig ng bawat isa sa kanila. Mabilis rin namang tinanong ng isang elder kung ano raw ang gustong pag-usapan ng ating bida, na siya ring agad na sinagot ng binata at sinabing tungkol daw ito sa mungkahi ng elder na magkaroon muna sila ng pansamantalang pinuno hanggang maging handa na ang ating bida. Nang tanungin namang muli ng elder kung sino raw sa kanila ang napili ng binata na tumayo na pansamantalang pinuno, ay agad na sumagot ang ating bida at sinabing hindi raw isa sa kanila ang kanyang napagpasyahan na maging pinuno kapalit niya. Habang labis na nagtataka ang mga elder kung sino ang napili ng binata na maging pinuno pansamantala, ay isang imahe ng babae ang unti-unting lumalapit sa pintuan ng bulwagan na siya rin namang agad na binati ng mga bantay sa labas. Nang makalapit na ang nasabing babae ay labis na ikinagulat ng mga elder kung sino ang tinutukoy ng ating bida. Hindi sila makapaniwala na ang babaeng ito ang tatayo na pansamantalang pinuno dahil matagal na panahon na nga raw itong nawala. Pero ayon naman sa ating bida, kung ang karapat-dapat daw na maging susunod na pinuno ang kanilang pag-uusapan, ay wala na raw mas hihigit pa sa kwalifikasyon ng kanyang ina kaya't ito rin ang napili niyang pumalit habang hindi pa siya handa. Dagdag pa ng binata, matapos sisihin ng marami ang kanyang ina sa ginawang pananakop ng Demon Lord, at puwersa ang panagutin ng mga elder kaya't napilitang isuko ang kanyang karapatan, ay muli itong bumalik sa kanilang lahat bilang pansamantalang pinuno para ibalik din sa maayos na kalagayan ang kanilang angkan. Ayon naman sa ginang, marami sa itsura ng mga opisyal ng angkan ang pamilyar pa rin sa kanya, bagamat nahuli nga raw siya ng pagpapakilala sa kanilang lahat ay masaya pa rin ito sa ginawa nilang pagsalubong sa kanyang pagbabalik. Sa kabilang banda, ilang oras bago naganap ang pagtitipon ay masaya ang ina ng ating bida matapos makarating sa mas mataas na antas ng martial arts, pero hindi pa rin daw siya sanay sa maruming bagay na nilalabas ng kanyang katawan.
Bukod pa rito, kailangan din niya ng kaunti pang panahon para mas lalo pang masanay at magamit ng maayos ang bagong kapangyarihang natanggap, matapos makuha ang lahat ng enerhiyang galing sa tableta ng maalamat na nilalang. Sa pamamagitan din ng kapangyarihang ito ay mas lalo niya pa raw maiintindihan ang kanyang anak, bagamat ang binata ay nasa sukdulan na ng nasabing level at anumang sandali ay maaaring umakyat pa sa pinakamataas na antas. Sa kasalukuyan, ayon sa kanyang mga narinig ay bukod tanging ang leader pa lang ng Black Death Alliance ang nagkamit ng ganito kalakas na kapangyarihan, kaya't hindi niya maiwasang isipin kung ano ang mga nangyari sa kasagsagan ng kompetisyon para magawa rin ito ng kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali ay masayang binati ng ating bida ang kanyang ina, matapos nitong makarating sa unang yugto ng mas mataas na level sa martial arts na siya rin namang labis na ipinagpasalamat ng ginang sa kanyang anak. Pero gustong malaman ng ginang kung paanong nagawa ng ating bida na marating ang nasabing antas sa martial arts, dahil hindi pa rin daw siya makapaniwala na nakamit ito ng binata sa kabila ng kakulangan nito sa karanasan bago mag-umpisa ang paligsahan at sa mura nitong edad. Matapos personal na maranasan ng ginang ang malaking kaibahan sa kapangyarihan ay naunawaan ng ating bida kung bakit nagtatanong ang kanyang ina, pero nalalaman niya ring hindi madaling paniwalaan na nagawa niya ito sa tulong ng kanyang karanasan sa nakaraan niyang buhay. Dahil dito ay napagpasyahan ng ating bida na gamitin ang mga nangyari sa paligsahan bilang sagot sa katanungan ng kanyang ina, at tinanong niya ito kung narinig daw ba ang balita tungkol sa iligal na paggamit ng ikasampung lason ng angkan. Mabilis rin namang sumagot ang ginang at sinabing nabalitaan niya nga raw ang tungkol sa ginawa ng ikatlong elder, pero ayon din sa kanyang mga narinig ay binigyan din ng nasabing lason ang binata dahil siya ang nanalo sa paligsahan. Nang kumpirmahin naman ng ating bida na nakatanggap nga siya ng nasabing lason at ininom niya rin itong lahat, ay labis na ikinagulat ng kanyang ina at sinabing hindi raw siya dapat basta na lang maglagay ng mapanganib na bagay sa kanyang katawan. Pero ayon naman sa ating bida, bagamat nalulung daw siya sa parehong lason matapos niya itong matikman sa kasagsagan ng paligsahan, ay nagkamit daw siya ng pagkaunawa matapos makakuha ng mas marami at nakarating sa mas mataas na antas sa tulong nito. Muli na namang nagulantang ang ginang sa kanyang mga narinig, hindi siya makapaniwala na maaaring magkamit ng malalim na pangunawa ang isang individual sa kakaibang paraan, na siya rin namang laking pasalamat ng ating bida dahil tinanggap ng ginang ang kanyang paliwanag. Maya-maya pa ay binago ng kanyang ina ang kanilang pinag-uusapan, at tinanong sa ating bida kung totoo raw ba ang kanyang mga narinig kanina sa isang katulong, na pinatay daw ng binata ang mga kasapi ng bulwagan ng medisina at pinabagsak ang buong tanggapan kasama nila. Bagamat hindi inasahan ng ating bida ang katanungang ito ng kanyang ina, ay napagpasyahan ng binata na sabihin ang totoo dahil may kinalaman nga raw ito sa kanyang ama, at ibinahagi niya sa ginang ang kanyang napag-alaman at mga nangyari sa nakaraan. Ilang sandali pa ang lumipas, matapos marinig at maunawaan ang dahilan kung bakit napagpasyahan ng kanyang anak na iligpit ang buong tanggapan, ay sinabi rin ito sa binata na may hinala na raw talaga siya kung sino ang may kagagawan ng pagkamatay ng asawa. Bagamat matagal daw siyang nagpakalayo sa takot na mawalan pa ng anak matapos niyang mawalan ng asawa, ay hiniling pa rin ito sa kanyang anak na hayaan siyang tulungan ng binata dahil ngayon ay hindi na nga raw siya mananahimik pa. Dagdag pa ng ginang, kung papayag daw ang binata ay handa siyang tumayo bilang pansamantalang pinuno ng kanilang angkan, para mapangalagaan ang kanyang anak laban sa mga masasamang tao na magtatangkang agawin ang posisyon sa kanya. Sa kasalukuyan naman, labis na ikinagulat ng mga opisyal ang muling pagbabalik ng ginang dahil wala nga raw nagbago sa itsura nito kahit maraming taon na ang lumipas, hindi tuloy nila maiwasang isipin na maaaring nagkamit na ito ng mataas na antas sa martial arts kaya't napanatili nito ang kanyang magandang mukha. Masayang masaya rin ang lalaking si Jokwi na makitang nakabalik na sa pangunahing bulwagan ang babaeng itinuturing na kapatid, maging siya ay hindi inasahan na ang ina ng ating bida ang magiging kapalit na pinuno nilang lahat. Ilang sandali pa, matapos makarating ang ginang sa tabi ng kanyang anak at humarap na sa mga tao, ay inatasan na ng ating bida ang lahat ng mga opisyal at mga elder na batiin ang kanyang ina, at buong pagmamalaki niya itong pinakilala bilang bagong pinuno ng angkan ng mga tang. Nang hilakbot naman ang isang elder nang marinig na hindi lang basta isang kinatawan ang gagampanang posisyon ng ina ng ating bida, kundi isang tunay na pinuno na magiging tagapamahalang pangkalahatan ng kanilang buong angkan.
Agad rin namang nagsalita ang bagong pinuno ng angkan at pinasalamatan ang lahat ng mga dumalo para sa gagawin nilang pagpupulong. Bagamat siya raw ang napiling mamahala sa buong angkan ay muli niyang pinaalala sa lahat na pansamantala lamang ito hanggang sa maging handa na ang kanyang anak. Dagdag pa niya, dahil ipinagkatiwala sa kanya ng tunay na pinuno ang mahalagang posisyon, ay sisiguruhin niya raw na magagawa niyang ayusin ang pundasyon ng pamamahala sa bawat kagawaran para maibalik din sa maayos nitong kalagayan ang buong angkan. Bakas sa itsura ng mga tiwaling opisyal at mga abusadong elder ang labis na pangamba sa sinabing layunin ng kanilang bagong pinuno, at matapos sabihin ng kanyang mga panimulang pagbati ay formal nang inumpisahan ng ginang ang pagpupulong ng kanilang angkan. Dito na raw nagsimula ang mga hindi pangkaraniwang pamamaraan ng pinuno sa kanyang pamamahala. Una na rito ay ang ginawa niya na malawakang pagbabago sa bulwagan ng medisina. Binalik rin ito si Tang Hoyol bilang leader ng tanggapan at ang binatang si Tang Ijon naman ang ginawang ikalawang leader niya. Ang ama naman ni Tang Yuri na itinalagang maging bagong tagapangasiwa ng mga opisyal, ay naatasang gumawa ng masusing investigasyon sa mga talaan ng mga gastusin ng bawat tanggapan, at mabilis din itong natuklasan ang iligal na paggamit ng mga elder sa pondo ng kanilang angkan. Dito rin napag-alaman na sapat ang nakuha nilang kayamanan mula sa naganap na investigasyon para sa pagsasaayos ng buong angkan, kaya't napagpasyahan din ng pamahalaan ng bagong pinuno na gamitin ang mga ito sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang kasalukuyang leader naman ng pangunahing tanggapan na si Tang Jiyok ay pinalitan din sa utos ng bagong pinuno, maging ang iba pang mga elder na napatunayang iligal na nilustay ang pondo ng kanilang angkan ay inalis din sa kani-kanilang mga posisyon. Wala ring ligtas sa malawakang paglilinis ang mga matataas na opisyal ng bawat tanggapan, na ginamit ang kanilang katungkulan para sa kanilang mga pansariling pakinabang at inabuso rin ang kapangyarihang hawak nila sa iba't ibang paraan, at nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang araw na panunungkulan ng bagong pinuno. Hindi tuloy maiwasan ng ating bida na mamangha sa kakayahan ng kanyang ina na pangasiwaan ang buong angkan, dahil hindi nga lang nito nagawang ayusin ang lahat ng panloob na problema ng angkan sa maikling panahon lang, na ibalik din ito sa dating maayos na kalagayan ng buhay ng mga mamamayan. Ayon pa sa ating bida, sa umpisa ay gusto niya lamang magkaroon ng mapayapang buhay kasama ng kanyang ina, pero sa ilang panahong nagdaan ay bigla na lang daw siyang nagkaroon ng iba pang mahalagang tao sa kanyang buhay, mga kasamang maaari niyang tawagin na kanyang mga kaibigan, at mga mandirigmang malaki ang tiwala sa kanya at handang ibigay ang kani-kanilang mga buhay para sa kanyang kapakanan. Higit sa lahat, ang daan-daang mamamayan ng kanilang angkan na umaasa sa malaking pagbabago na dala ng kanyang pamamahala, at nangangailangan ng proteksyon mula sa mga masasamang loob na gustong samantalahin ang kanilang kahinaan. Marami ng araw siyang dapat pangalagaan ngayong nasa mataas na siyang kalagayan, hindi lang sa martial arts kundi pati na rin sa kanilang angkan, kaya't kailangan niya raw na maging mas malakas pa para hindi na muling mangyari ang naganap sa mga nakalipas na panahon. Kahit ang Black Death Alliance o ang grupo ng Demon Lord pa ang kanyang maging kalaban, ay hindi raw siya makakapayag na muli pang malagay sa mapanganib na sitwasyon ang buo nilang angkan. Sa kabilang banda, sa loob ng pangunahing bulwagan ng Black Death Alliance ay nakarating na rin sa atensyon ng leader ang balita na mayroon nang ang bagong pinuno ang angkan ng mga Tang. Ayon naman sa leader ng alyansa, hindi naman ito isang bagay na nakakagulat malaman dahil hindi rin maaaring iwan ng angkan na bakante ang posisyon habang buhay, kaya't inasahan niya nang magkakaroon ng bagong pinuno ang mga Tang kalaunan. Pero ayon naman sa kanyang babaeng kasama, ang kilalang malakas na mandirigmang si Mok Inho ay nagawang patayin ng bagong pinuno ng mga Tang, kaya't kailangan daw nilang iligpit ang mga ito bago pa nila maibalik ang reputasyon ng kanilang angkan at maging problema ng alyansa sa hinaharap. Nang tanungin naman ng leader kung bakit niya raw kailangan gawin ang sinabi ng kanyang kasama, ay sumagot naman ang babae na ang pagpatay nga raw kay Mok Inho na isang kasapi ng alyansa, ay nangangahulugan din na sinusubok ng mga Tang ang kanyang kapangyarihan at impluwensya sa lupain ng Sichuan. Pero hindi nagustuhan ng leader ang ginawang paglabag ni Mok Inho sa kanyang ipinagutos. Pagalit nitong pinaalala sa kasamang babae ang tungkol sa kanyang sinabi sa kanilang lahat, na huwag pakialaman ang mga Tang dahil gagamitin niya raw ang mga ito sa ibang pagkakataon, kaya't sa paningin niya ay si Mok Inho ang sumubok sa kanyang kapangyarihan. Dagdag pa ng leader ay mas mabuti na rin daw na namatay si Mok Inho sa kamay ng bagong pinuno ng mga Tang,
dahil kung sakaling nakaligtas ang lalaki at bumalik sa kanilang alyansa matapos lumabag sa kanyang ipinag-utos ay siya raw mismo ang magpapataw ng kaparusahan dito. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala na nagawang talunin ng pinuno ng angkan ang pinagsanib na puwersa ng dalawang sekta kasama ng mga pinuno nito, dahil hindi nga raw isang mahinang mandirigma si Mok Inho na basta nalang mamamatay ng walang kalaban-laban. Dahil dito ay napagpasyahan ng lider ng alyansa na magpadala ng mensahe para sa mga tang, na sa nalalapit na pagpupulong ng mga kilalang sekta at grupo sa loob ng buong bayan ng Sichuan, ay inaanyayahan niya raw ang bagong pinuno ng angkan na makilahok sa kanila. At dito muna natin panandaliang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.